Isang nakakagulat na balitang inilabas ng National Bureau of Investigation matapos silang ibunyag ang pagkakasangkot ni Pangulong Kuting Jr. sa isang malawakang operasyon ng mga sindikato ng iligal na droga. Ayon sa NBI, nagkaroon sila ng mga ebidensya na magpapatunay ng koneksyon ni Pangulong Kuting Jr. sa mga drug syndicates na nag-ooperate sa iba't ibang panig ng bansa. Kasama sa mga dokumento na kanilang nakuha ang mga pangalan ng ilang matataas na opisyal na umano'y may kaugnayan sa operasyon ng droga na direktang pinondohan at sinuportahan ng ilang malalaking tao sa gobyerno. Mabilis naman ang naging reaksyon ng Malacanang na maring itinanggi ang mga akusasyong ito laban sa Pangulo. Sa isang payag, binigyang diin ng tagapagsalita ng palasyo na walang katotohanan ng mga isyong at may mga tao lamang na nais magdulot ng kaguluhan sa pamahalaan laban sa mga diktator ito ay hindi ng pagtigil sa mga kritiko ng administrasyon sa kanilang na mga financial dealings. Ang mga supporters ng administrasyon ay naguguluhan at nag-alala habang ang mga kritiko ng pamahalaan sa ilalim ng pamumuno ni Kuting Jr. para sa mga bagong akusasyon laban ito ay nagtiyak na magdudulot ng malaking ng politika at ang mga pahayag ni Sara ay nagbigay daan sa ng NBI at upang ahensya ng gobyerno sa loob ng gobyerno ang buong lawak ng nasabing operasyon at ang mga tao na maging seryosong investigasyon mahalaga ang mga susunod na hakbang na autoridad upang matiyak ang pananagutan sa mga sangkot sa isyong ito. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Apa RD pa rin ng 4? Wala tayong taga-DIDM dito? Or, upo ka dito. Upo ka. Last January 29, an American Airlines plane and Black Hawk helicopter collided over Washington, D.C. Among the reported casualties is our very own Police Colonel Perhinto Malabid Jr., the current chief of the PNP Supply Management Division. Tanggapin po ninyo ang buong puso kong pakikiramay sa pamilya at mga naulila ng ating kasamahan sa serbisyo. Police Colonel Malabid was reported to be on an official trip for a pre-delivery inspection of armored vest for the PNP. He was fulfilling his duty to ensure that our men and women in uniform are well equipped and ready to serve. Today, in honor of Police Colonel Malabid, we follow his footsteps, his dedication. Let us craft a law that will grant the PNP and its personnel the protection they deserve in performing their sworn duty to serve and protect. Sa pagdinig na ito, gusto nating malaman kung ano ang maaari pa nating gawin para maiangat ang moral at kapakanan ng ating PNP. Ang pagpapatupad ng batas ay hindi lamang trabaho o profesyon na ginagawa ng ating mga kapulisan. Ito ay isang bukasyon na kanilang niyayakap sa araw-araw. Sapat lamang na ating pagtutuunan ng pansin ang mga panukalang makatutulong sa miyembro ng ating kapulisan. In addition to the PNP bills, we also consider the amendment to the anti-hazing law, a measure that was crafted in 1995 and amended in 2018 to prohibit any form of hazing. Notwithstanding our campaign against hazing, we still hear unfortunate stories of its victims whose lives have been either scarred and, for the worst part, taken away. Through the bills under consideration for this hearing, we hope to achieve two goals at once. We seek to enhance the performance and uplift the morale of our PNP uniform personnel. Likewise, we want to attract qualified and competent individuals to the PNP. With this, I am looking forward
to a fruitful and productive discussion with our resource person. Thank you. For orderly conduct of today's hearing, we will divide the agenda into three parts. PNP-related bills, Senate Bill 1249, 1586, 912, 718, 307, 1822, and 1096. We're going to hear from the PNP, AFP, PNP first, then AFP, then followed by NCIP, followed by DILG, DBM, NAPOLCOM, and other resource persons present. Then the second part is the amendments to the anti-hazing law, or the Senate Bill number 2271. So, may we hear from the PNP? Napag-aralan ba niyo ito? Itong mga bills na ito? Yes, go ahead. Go ahead. Good morning, sir. Brigadier General Elias Mata, the Director of Highway Patrol Group. May we know our participation here, sir, specific as to the meeting? Why we are here invited? Aside from this bill, aside from this bills under consideration, and as part of our oversight function over the PNP, we would like to know nagtanong ka lang na rin naman, unahin natin yung concern mo, yung mga ginagawa ninyong measures para mapigilan yung ang dami ng disgrasya dyan sa Marilaki Highway. At yan ay laman ngayon at dami ng nagkukomento bakit tila mahina ang law enforcement natin pagdating sa area na yan. Ang dami ng mga namatay na tila nag-exhibition ng mga riders to the detriment not only of themselves, kundi pati na rin yung ibang riding public na who are after for safety, and yung pati bystanders at pedestrians lives are endangered by these people who seem to be, I don't know, for content purposes, ginagawa na ito sa social media para kumita. We don't care whatever their motives are. What is important is that we have to restore order along that national highway ng Marilaki para maiwasan na yung mga future accidents. So, may we know from General Mata, ano nang ginagawa? Thank you, sir. Since I assume as the Director of the Highway Patrol 2 weeks ago, that was my one of my guidance to my Regional Chief, the Highway Patrol 4A, as well as the Provincial Highway Patrol of Rizal, to be strict on the implementation of laws in that area. Because there's a lot of time na I view also in the blog of mga motorists na what is happening I know already what is happening in Marilaki. Unfortunately, nasa bayan, sir. But right now, we are coordinating and collaborating with the LTO, the LGU, for the enhancement of even the DPWH, for the enhancement ng engineering ng lugar, whether we have to put rumble strip or CCTV, just like an EDSA, that doesn't have to be no contact policy. We will have CCTV for speed limit of the highway itself. Kasi mabilis naman, sir, makita nyo uninhabited yung lugar. Kaya they are natitempt sila na maglaro doon sa lugar na wala nakakakita eh. Kaya nga, I think yung approach natin pag gano'n na CCTV, yun nga, ma-record sa CCTV, pero patay na, na-disgrasya na. But what we think, I think the best solution there is police presence in that area. I think, General Lucas, you want to say something? Thank you, sir. Good morning, everybody.
on the part of PRO 4A, Calabarzon. I designated the Provincial Director of Rizal PPO as the lead unit para pagtuunan po yung Marilaki. We submitted, the Provincial Director of Rizal PPO submitted a proposal to the province of Rizal para gumawa ng interagency task force involving DPWH, the LGU, and the PNP. On the part sa PNP, it will involve the highway patrol, the RMFP, the PMFC, and the police station covering the entire Marilaki. Naisubmit po natin yan last week po sa province, and we are waiting for the approval. And as of last week, we designated a permanent personnel para bantayan po yung kahabaan ng Marilaki. Of course, kasama na po dyan yung HPG natin. Andun na po yung RMFP tsaka yung local police natin. However, kahit na po may police doon, sir, kung minsan itong mga motorista natin, ang bibilis po talagang magtakbo. Pag nakita yung checkpoint o yung mga kapulisan natin, mag-i-slow down ang mga yan. And pag nakalagpas na uli, haharurot na uli po yan. I think 3 years or 4 years ago, the PNP suggested na maglagay yung DPWH ng yung strip na goma, sir, para hindi bibilis yung pagtakbo. However, ang sabi ng DPWH, para baka magkaroon pa rin ng aksidente kasi yung mga truck na papaakyat, babagal naman yung takbo nila. So baka hindi makaahon, biglang atras naman yun. So magkakaroon pa rin ng aksidente. With that, sir, yung mga police po na andun is permanent na po, hindi na po natin iiwanan yung whole stretch ng Marilaki. That's all, Your Honor. Thank you. Very good. Kung naka-fix na yun doon at hindi lang naka-fix, kundi active talaga. Active, lalo na pag weekends, no? Alam natin yan yung, wag rin natin, please don't get me wrong na parang higpitan na natin ang husto na hindi na mag-enjoy yung mga leisure riders na dumadaan dyan. Dahil pag weekend talaga, yan yung pinaka parang pang-release ng tension ng mga leisure riders, mag-enjoy sa lugar. Yan, napakaganda ang kalsada, magandang palibot, very green. So, wag naman natin gawin na very unattractive na yung Marilaki Highway to the law-abiding motorist. Di ba? Friendly pa rin tayo, pero we have to be strict in the enforcement of the law dahil nga para maiwasan yung disgrasya. Yun lang ang sa akin. Ako, I am using also that highway pag weekend. Nagra-ride rin ako dyan. Kaya feel ko, ramdaman ko kung ano yung kaligayahan, kasiyahan ng isang rider makadaan sa lugar na yan. Pero yun lang, hindi ba iwasan yung sinasabi natin na I hate to use the term kamuti riders. May kamuti riders talaga na walang total disregard of safety. Isipin mo yung mga nasa National Highway ka, mag-Superman ka na yung paa mo para Superman ka na lumilipad na wala ng control. Anong control niya ngayon doon sa footpeg sa kuan? Number 1, balance. Number 2, control mo doon sa brakes at saka sa gear sa baba. Wala ka ng control dahil ang paa mo nasa malayo. So these are reckless forms of riding. Ito dapat ang bantayan ninyo dahil ito talaga nagkukusa sa aksidente. So, yung mga suggestion ninyo, anyway, alam naman natin, di ba, Highway Patrol, what are the 3 E's of traffic management? Director ng Highway Patrol, tanongin natin, what are the 3 E's of traffic management? Enforcement, education, and engineering. Ha? Engineering. Oh, yun. That's why engineering is vital talaga, sir.
Oh, vital. I'll You leave it to the DPWH. yes, DPWH. Yung 3 is na yan, Yes. ang pinaka-concern ng Highway Patrol is enforcement. So Yes, diyan sir. kayo mag-focus ngayon. Huwag kayo mag-suggest ng about engineering. Let the DPWH do their job dahil alam rin natin na may mga maraming consideration, technical consideration. Kagaya nung sabi nyo kanina na maglagay ng mga Rumble barriers dyan, baka akala ninyo yun ay nakakatulong sa enforcement ng batas. But then again, na-sacrifice ang safety dyan dahil magiging traffic hazard yan yung sa iba. Lalong-lalo na yung nga, sabi nga, yung mga hirap na hirap umakyat dyan, mas lalong babagal yung sakyan nila. Baka may tendency pa na atras yung sakyan dahil sa sobrang bagal, mawalan ng momentum. So, enforcement, education, engineering. and engineering. Enforcement, Highway Patrol. Yes. Engineering, DPWH. Department Yes, of Public I- Works and Highways, di ba? For the part of Highway Patrol, we committed our 18 personnel of the PHT augmented by the regional also, sir. And plus the force multiplier, we deployed them already there. But then again, yun, nakafocus kayo doon. Yes, Pero nakafocus again, dun sa dapat rider friendly pa rin kayo ha na yes, sir. hindi mawalan ng Yes, kwan sir. yung mga tao doon. Yung karapatan nilang gamitin yung kalsada at sumaya. Walang hassle na, walang hassle. Basta safe lang sila palagi. Pag Yes, sir. nakita nyo may overspeeding na, alam naman nyo. Alam, dapat yung may mga style kayo dyan na advance, meron na may mga nag-radyo dahil yung iba dyan magpapahabol pa eh. Yes, sir. Oh, may radyo kayo, ito, haragin yung sonahan. So, Kinonsider yun, sir, ang ano lang, challenge, pati cellphone, walang signal dyan eh. Yung especially dun sa may Devil's Curve and Manukan area, walang radyo. Sir. Gamit kayo ng radyo. Yung radyo lang, tinitesting nga, sir, kung ay yung medyo yung Itera, medyo hindi rin siya. Iksi lang ang sir, range? ang range eh. Hanapan nyo yung solusyon. Sir, ginagawa namin ng paraan, sir. Pati radar speed gun, na rin kami, nakapag-produce na kami itong, sir, last week for us to have, talaga, specific. Meron na kayo, radar, speed yes, sir, gun? we have already, through the initiative of my regional chief ng NCR. Education, ang education. Sinong is the best. kayo, part of the education rin ang ginagawa nyo, di ba? Yes, yes, yes. Pero more on, kung ito, LTO dapat, yung pag-issue ng lisensya. May LTO tayo dito? Wala tayo LTO. LTO is for education. And Highway Patrol, enforcement, yes, DPWH, engineering. Yes, sir. Another aspect of the LTO, last Monday, I have coordinated with them and told me, just give us the plate number of those violators and show cause order will be given to them, to the violator for the perpetual revocation or cancellation or suspension of the driver's license of those who violate. Tama, speed limit. tama. Very good, very good. You do that para prevention is better than cure. And you can never cure death. Pag death na, wala na, kawawa yung mga tao. So, okay na tayo dyan sa Marilaki. I hope, Arde Lucas, I hope na Yes, sir. wala na nang mamatay dyan ha. Wala na mamatay, particularly yung riders. Yes, sir. Opo. Tulong-tulungan ninyo. Focus talaga kayo pag weekends dahil walang trabaho yung mga tao. Pag weekends, doon, nag-enjoy yan sa kakaride. So, focus kayo dyan. Yes, sir. Thank you. Thank you. Thank you rin po, sir. Before I forget, no, siningit mo na rin yan dito sa mga bills na itatakil natin. Yung DIDM, yung sitwasyon ni Colonel Grijaldo, nagreklamo yung asawa, we are always talking about welfare ng mga tao natin. Nakakulong na yung asawa niya, pinutulan pa daw ninyo na sweldo. Sino bang taga DP? Upo ka dito. DP. Ano bang polisiya ninyo tungkol dyan? Bakit pinutulan ng sweldo si Grijaldo? Gamitin mo yung microphone. Sir, si Colonel Grijaldo, sir. Ano ka sa DP? Division Chief, sir. Ng Uh,
Policies, Plans, and Program Division. So you represent DP and the Chief PNP as far as the Grijaldo case is concerned. Am I right? Sige, sagutin mo lang yung mga tanong ko. Sige, anong sasabi mo? Colonel Grijaldo, sir, is considered allowpi, sir. Allowpi. Automatic leave of absence without pay, sir. Why? Na-contempt siya, sir, so hindi siya makapagtrabaho. And I don't know, sir, kung may order na rin siya, sir, as allowpi. Hindi ba nyo titingnan na double whammy yan on the part of Grijaldo? Sobrang injustice na yan sa kanya. He's suffering from injustice sa pagkakulong niya ngayon for telling the truth. Dapat ang PNP, you should be proud of him for standing for what is right and for standing for the truth. Dapat i-consider yung bayani yung si Colonel Grijaldo dahil hindi siya nagpapatinag eh. Sinasabi niya katotohanan. Kahit na i-contempt niyo ako ilang beses dito, kahit na ikulong niyo ako ng ilang beses, basta yan ang katotohanan, panindigan ko yan. Dapat, he deserves your applause. Kayong PNP, tinayo niya yung bandera ng institusyon ng PNP na kami ay ganito. Hindi kami natatakot kahit sino mga congressman kayo dyan na mag-intimidate sa akin. Basta katotohanan lang ako. Bakit ginanon ninyo yung tao ninyo? Isn't it very double injustice on his part? Na wala nang makain yung pamilya niya dahil pinutulan niyo ng sweldo? Hindi naman niya, he did not violate any law. To tell you frankly. Ay, interpret na ninyo yung batas to the detriment of your people? Ganun ba yun? You should implement, you should interpret your policies to the advantage of your people. Tingnan nyo, you should be liberal enough to interpret your own policies. Hindi yung porki nakakulong, i-apply ka agad yung no work, no pay, i-apply ka agad ninyo yung, ano ba yung policy natin dyan pag nakakulong? Eh, sabi nyo, yung incarcerated na tao or one is automatic, putol ang kanyang sweldo. Kawawa naman yung tao. Yung ginagawa natin yung policy na yan, ha? The intent of that policy is to make sure na yung mga eskalawag na pulis natin na nakakulong ay hindi na mag-enjoy sa sweldo niya. Is Grijaldo eskalawag? Kahit for purposes of discussion. Sabihin nyo, isa, wala kami magawa. Yan ang pulisiya natin. No work, no pay. At kapag incarcerated, putol ka ng sweldo. But still, dapat may puso kayo sa tao ninyo. Kung nangyari sa iyo yung ginawa kay Grijaldo, anong sabihin mo? Sige nga, I would like to get your opinion. Sige, you open the mic. Ikaw, nagsasabi ng totoo sa isang congressional hearing. Kinontempt ka, ikinulong ka. Ngayon, nakakulong ka na, pinutulan pa ng PNP yung sweldo mo. Wala ka ng pagkain yung pamilya mo dahil wala ka ng sweldo. Yes, sir. Anong masasabi mo? Sir, I think I will have the same sentiments with Colonel Grijaldo. Correct. Yes, sir. Particularly that he is my classmate, sir. Oh, so your classmate. Huh? Alam mo, kayo dapat dapat manindigan kayo para sa tao ninyo. Not even the House of Representatives, not even the Senate could force you to do injustice to your people. That is double injustice. Ang ginagawa niyo. Tumayo kayo. Ano lang sabihin ng mga patrolman ninyo ngayon doon sa baba? Ganito na lang among PNP, walang bayag. Kinakawawa na nga kami. Kinakawawa pa kami ng sariling ahensya namin.
Napaka-heartless naman ninyo kapag ganun. So classmate mo si Grijaldo. So ano ngayon? Hindi kayo naawa. Then I would like to acknowledge the presence of Senator JB Ejercito. Thank you, Your Honor, for joining. Alam mo, that is why I required the Chief PNP to be here. I would like him to explain his side properly. Dapat. Because as a commander, it's very basic. Dalawa yung ating function as a commander. Number one is the accomplishment of the mission. And number two is the welfare of our men. Dalawa yan. Magkatabi yan. Accomplishment of the mission, welfare of our men. Anong welfare ang ginawa niyo kay Grijaldo? Hindi ba talagang nilaglag ninyo siya? Dahil as I have said, you should be proud of him. Hero ninyo siya. Porque galit sa kanya yung Quadcom, galit na rin kayo sa kanya. Tama ba yun na behavior ng isang institusyon na dapat tinitingnan ang kabutihan ng kanya mga membro? I don't see any reason behind bakit ganun kayo mag-treat ng tao ninyo. Yes. Can we get your opinion? Your Honor, with respect to the actions of the House of Representatives, unfortunately, that's beyond the jurisdiction, Your Honor, of the Internal Affairs. We don't have an active. Meron kayong control doon sa Quadcom. Wala kayong control, but you have control to your own policies sa pag-apply niyo sa tao niyo, sa polisiyan niyo. Yes, Your Honor. To that end, Your Honor, we have not, so far as Internal Affairs Service is concerned, we have not instituted or recommended as of yet, Your Honor, any disciplinary action on arising from the proceedings in the House of Representatives, Your Honor. Please tingnan ninyo mabuti yan. It's time for you to show to the world that the Philippine National Police is indeed an institution that takes care of its own people. Huwag naman ninyong ganyanin yung tao ninyo. Ikinungulong na nga. Sobrang injustice na experience niya ngayon, putulan pa niyo ng sweldo. Paano ang pamilya niya? Paano yung pag-aaral ng pamilya niya? Paano yung pagkain nila pang araw-araw? Wala na siyang sweldo. Okay lang sa akin yun kung iskalawag yung tao. Kung ninja cup yung tao, go ahead. You punish him. Pero for standing for the truth, for doing what is right, and for not giving in to the intimidations na ginagawa sa kanya ng Quadcom, kayo rin, sasakay rin kayo sa Quadcom na pati sweldo niya, puputulin ninyo. You should be liberal enough to interpret your own policy to your people. Kayo ba sa Armed Forces, ganun din kayo? Kapag ang tao ninyo ay nakulong, na-contempt, puputulan rin nyo na sweldo? Anybody from the Armed Forces can speak up? General Mortelo, sir, from the Yes. AFP. In our case, sir, it's all based on the legal requirements of to
discipline our people. So it's all within the bounds of Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!